What's up, madlang people? What's up, Mad? Pati. Napakinggan mo na ba yung Hindi ko bagong pa song ni Rose? napapakinggan. Hindi ko pa napapakinggan. Ganda, the best. Hindi K-pop yung topic natin today, pero Oo, gusto ko hindi ko lang pa sabihin na ang napapakinggan. ganda ng Oo nga, ang ganda. daming nagre-repost. Yung feed ko, may Sobra. punong-puno ng ano eh. Yung algorithm ko, puro One Direction, puro Liam. So, medyo affected ako, Mm, super affected ako. So, grabe hindi yun, ko, no? Ang biglaan. ang biglaan, hindi ko pa napapakinggan yung kay Bruno and yung kay Rose. Pero Right. hopefully, yan, mapakinggan ko na din siya. Right. Pakinggan But, mo after nito. sad tayo. Sad tayo. It was a sad week dahil, ayun nga, nawala si Liam. Super sudden, no? Parang, wow, 31 years old. Grabe. Ano Super. nga bang cause ng death niya? Sa Brazil Nahulog Hotel. siya. Nahulog siya sa ano. Yun. Mm, Nahulog siya sa ano, third floor. So, ng hotel grabe. building. Pero I grabe lang. hope it's not suicide. Kasi 'di ba pag mga usually pag mga ganito, sorry, trigger warning pala, pero I Mm-mm. hope it's not suicide. Kasi 'di ba usually pag mga age na ganito tapos merong um may famous person na Mm-mm. namamatay, usually suicide. Oh, but most probably kasi ano siya eh, parang may alcohol addiction din siya. Based on mga news ha. Tapos Oo. intoxicated siya. Based lang dun sa ano, sa news. So, we don't know. We don't really know the truth. Pero ang sad Right. kasi, kung directioner ka nung umalis si Zayn sa One Direction, so super Mm. devastating siya, yung news na yon. Mm. Nung nag-disband, super devastating siya. Imagine mo na lang kung meron kang boy group na super fan ka like ikaw, 17, 'di ba? All right, Parang right. shocks, yung may mawalang member like literally na mawala. Ang sad. So, nakikiramay kami sa lahat ng directioners, Yup, sa family nakikiramay ni kami. Liam, yes. Sad. But anyway, meron pa ba tayong sad news na babasahin today? Parang, yun yung, Parang meron, parang meron. So, meron. ang Yeah. ang 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 atake natin sa season 3 is we Oo. are gonna hear stories from Mhm. people through the letters that or email or Mhm. messages that they send to Yeah. us. And Exactly. may sad story tayo mababa. Hindi naman ganun ka-sad, pero Sad. more Okay. like stressful story na Okay. Okay. mababasa tayo. May Sige. nag-send sa atin ng email Mhm. kailan pa to? Parang 2 months ago, 2 months Oo. ago. Nakarelate daw siya dun sa isa nating meme post. Ano Di ba, yun? we started exploring memes and Oo. everything. Nakarelate daw siya dun sa workmate. Dun Okay. sa work. Sa So, ang title, workmate. Okay, dun okay, sa okay. workmate na, very controversial topic. Kasi kung makikita mo yung comments natin dun sa post na yon, parang half of it they agree to dun sa post na parang oo nga pagpabuhat na teammate, half doon parang hindi naman lahat ng ng kaya mo kaya ng iba ganyan. So Oo. parang okay, siguro it's the best way na rin to see and to make people understand what our intention behind that post kasi may Okay. nakarelate. Okay, So yeah. yun yung gusto nating basahin today. Sige, Are we sige. ready? Let's go. Let's hit Okay, it. let's go. Okay, game. Hi. Wow. Good day. I saw your post sa Facebook about sa pagbubuhat ng teammate. Meron ng teammate slash S, so mukhang madami to na mas malaki pa ang sahod sa akin. Ay, gusto ko lang i-share yung kwento ko. I work as an IT sa isang startup company. Isa ako sa mga first hires under the team. First company ko siya, kaya yung offer sa akin, hindi ganong kalakihan. Pero okay na din for my first job. So ako, fresh pa and enthusiastic, I took my job seriously. Mais naman ako pumick up ng instructions and sabi ko nga sa resume ko, willing to learn and adapt. Kaya pinanindigan ko. Isa sa mga naging tasks sa akin ng boss ko is to document yung mga processes para pag may new hire or if ita-transition na sa ibang team yung tasks, mas madali. Kasi may process documents na. Which is true. Ganun naman talaga dapat, di ba? Na-enjoy ko din naman mag-create ng documents kasi saved as PDF sila and nandun name ko, may watermark para mabigyan naman ako ng credit sa pag-screenshot at pag-explain ng mga bagay-bagay sa document. Fast forward to a few years, may na-hire sa team namin. More than or around 10 years of experience na siya.
Syempre, medyo mataas expectation namin kasi ang tagal na niya sa industry eh. Tapos, as the chismis goes, ayan, gusto ko to mga chismis. As the chismis goes, nalaman ko na 3 times sahod niya sa sahod ko. Oh my God. Kasi nung 10 years of experience. Nung una, wala naman akong problema doon. Kasi ganun talaga ang kalakaran sa Pilipinas. Nakabase yung offer sa years of experience mo. Next paragraph. Ang dami Kasi nito. sobrang Ang haba ng haba nito, email nito. guys. Talagang binigay niya yung buong rant niya, which is Brace we yourselves. appreciate. We Yes. listen to your emails. Okay, next. Ako, since isa nga ako sa pioneer members ng team, in charge ako sa pag-orient ng new hires. So ayun na nga, I take my job seriously, spoon feeding kung spoon feeding kasi nung new hire ako, na-appreciate ko yung mga mentors ko na umakay sa akin in learning the correct process, giving out documents para mas maintindihan ko yung flow of things. Kaya ganun din ako nung nag-orient ako. May onboarding course ako sa may reading materials, may exam ako. Wow, may pa-exam. Tapos, after ma-complete si exam, I would call the new hires. Tapos, we would go over the reading materials to the call para covered both ang verbal and yung non-verbal forms of learning. Yes, gusto ko to, pinag-isipan niya talaga kung ano yung training na ibibigay niya sa mga new hires. Then, we would go over the exam, bakit siya mali sa certain items, at ano yung tamang sagot. Siyempre, I would also provide all the knowledge materials after the orientation. Kaya lang, ito na. Kaya lang, itong si ate girl, kasi kahit na nasa reading material yung needed niya na information, tapos na-discuss na din namin before through the recorded call, itatanong pa din niya sa akin yung mga bagay-bagay. So ito yung mas mataas yung sahod sa kanya. Nung una, I didn't mind naman. Iniisip ko, since naging patient naman sa akin yung mga mentor ko, dapat patient din ako. Kaya lang si ate girl, parang nag-refresh yung memory. After a few days, itatanong uli sa akin yung same question. Even after a year of being hired, kapang-kapa pa din siya sa process. Lumala pa lalo kasi work from home kami, palaging naka-appear away at hindi mahagilap. Yung mga hinahandle niya na work streams, ang daming na nagchat-chat, ang dami ng complaints, pero no reply siya. Kaya kaming other team members niya, na iba naman yung hawak na work stream, yung napipilitang mag-reply. There was just one time na-escalate siya ng manager ng ibang team. Kasi may important complaint na ilang beses na pina-follow up sa email, isang buwan na wala pa ding reply. Hindi namin alam dahil hindi kami nakasisi sa email. Nung kinausap siya nung boss namin, nag-reason out siya kasi sa POV niya, wala siyang ginagawang mali. There were and are so many things. Gusto ko i-emphasize so there were and are, feeling ko continuous pa siya. There are so many things na simple logic lang ang kailangan o nasa documents naman na provided na before sa kanya, pero mali pa din ginagawa niya. Okay naman sana na sa amin na mali-mali ginagawa niya kasi work reputation naman niya yung on the line. Pero ang nangyayari, since hindi siya helpful, yung mga tao under ng supported work stream niya, sa amin na ka-team niya na directly lumalapit at nagme-message. Other tasks naman na pinapahandle namin sa kanya, mali-mali output niya. Kaya kailangan pa din namin i-double check. Rather than being an asset sa team, nagiging liability pa siya. I don't know how dense she is, pero as far as I know, retained sa isip niya na wala siyang ginagawang mali. We tried escalating her to our boss, pero walang nangyari kasi kulang-kulang na kami sa tao. Pero na-raise namin na kahit mawala siya sa team, wala din naman magiging change. Kasi kami na din naman sumasalo sa trabaho niya. Take note though, sa team namin, siya may pinakamataas na sahod. My gosh. Nakakapagod at nakakawala ng moral. Ang laki ng sahod, hindi naman nagtatrabaho ng maayos. Kahit yung basic requirement, hindi nasasatisfy. Tapos siya, yung may pinakamalaking sahod sa buong team. Sorry. Oo nga, tapos siya yung pinakamalaking sahod sa buong team. Kaya minsan napapatanong na lang ako at kami, yung buong team niya, na para saan pa na sobrang sobra-sobra effort natin, siya naman sumasahod ng malaki, wala namang ginagawa. Don't get me wrong. Hindi naman ako umaastang tagapagmana ng kumpanya. Passionate at ginagawa ko lang yung trabaho ko ng tama.
Pero nakakapagod lalo na kung may ganyang klaseng ka-team. Sorry po sa napakahabang rant. We don't say sorry. We listen to you. Pagod na pagod lang talaga ako sa incompetence ni Ate Girl. Ang dami na nagrereklamo sa work ethic niya. Sana naman nakaramdam siya at gawin na niya kahit yung minimum requirement ng trabaho niya. Alam naman natin kung may pagkukulang tayo sa mga bagay-bagay. And that is from Wattpad Anonymous 12. At gmail.com. Wow, we hear you. We hear you, we listen to We you, hear and you. Ano? grabe. Yeah, we hear you. Ano kayong name niya, no? Talagang Wattpad. gumawa Let's pa call talaga him siya or ng, her yeah, gumawa pa talaga siya ng ng anonymous email. anonymous Gmail. Talagang seryoso Grabe, siya. grabe. Just to run. It's okay, it's okay. Yeah, we hear you. It's valid. Kaya nandito yung kwento mo sa Pagong para may mapagkwentuhan ka ng mga Right. rant sa work. Yeah, that's what season Yeah. 3 is about. Pero, Pero grabe, na-stress ako while reading it. Grabe, kasi wait. bakit? Ba't ka na-stress? Nakaka-relate ka ba? Um, uh, Ito wala pa kasi, naman ako pero, na-experience na yeah, wala pa pero, naman ako na-experience na ano na na parang ganyan. workmate na ano na workmate na parang walang kwenta. Sorry. So yung mga Oo. words na sabi ano, pero kasi parang I make sure na yung mga taong yung mga taong i-delegatean ko ng task or mga coworker ko, may Mm. gagawin talaga sila. At saka Okay. ako, may gagawin talaga din ako. Tapos Mm. pero ang dami ko na kasing narinig from my other friends na ganyan na Mm. meron silang either teammate na walang ginagawa, ang daming satsat, Mm. ang daming input sa buhay pero like ano yung output mo? Wala ka namang output ganyan Oo. or yung mismong hinahawakan nila hindi nagtatrabaho ng ayos. Like Okay, okay. senior Oo. na dun sa team niya pero mas marami pang ginagawa at mas dami pang input yung mga associates lang o yung mga staff level lang. So parang Mm. ang stressful ng ganun. Ayoko nang may ka-work na ganyan. Oo, ang akin naman, pero itong story na 'to ha, one-sided lang siya siyempre. Yung story Mm. na napakinggan natin, yun lang yung story ni Wattpad Girl. Wattpad Anonymous 12 at Wattpad Anonymous gmail.com. 12, yun lang. So, side lang na yun, 'di ba? Hindi naman natin Mm. alam talaga yung totoong side ni Ate Girl. Pero siyempre, kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, gawin mo yung trabaho mo, 'di ba? Right, Ang right. masama kasi, feeling ko, kaya si Ate Girl, si Wattpad Girl, galit siya or ganyan yung medyo mataas yung emotions niya kasi affected siya, 'di ba? Mm. So, sumasalo kasi sila ng trabaho na hindi naman dapat nila trabaho. And Right. feeling ko yung naka-affect talaga sa emotions niya ay yung tsismis na times 3 yung sweldo ni Ate Girl. Though, medyo questionable yun for me kasi paano niya nalaman or bakit may ganun tsismis or proven na ba or fact ba siya or totoo ba talaga na times 3 yung yung sweldo or Times tsismis yung times chismis, 3 yung grabe. tsismis na times 3 yung sweldo kaysa sa kanila and siya yung pinakamalaking sweldo. Kasi parang, what? Parang ang hirap naman Mm. paniwalaan na, Pero talaga ba? posible yun na. Pero Posible posible yun kasi may yun. 10 years of experience na siya. So Oo. ito kasi yung problem with experience based. Ganito kasi sa Oo. Pinas. Mm-mm. Pag madami kang experience, mas may leverage ka to make your sahod up. Oo, correct. Correct Nag-make sense naman ba? yun. That makes sense sa first stages of your employment sa interview. Oo. Sige, benta mo lang yung sarili mo dahil ng experience mo. Pero sana naman mag-reflect yung binebenta mo sa mismong job mo na. Patunayan mo na may 10 years of experience ka na talaga. That is the asset that you bring to the team. Your Oo, correct. experience. Dapat meron Correct. ka ng certain level of influence ba na matuturuan mo yung ibang team ano yung natutunan mo or ano yung na-bring mo from the experience that you have. Pero kung ganyan na parang alam mo ba parang marami akong napapansin na ganyan na Mm-mm. the more experienced you are, the more na parang ay dito lang ako. Oo. Parang wala akong gagawin kasi mas experienced ako sa inyo. Sobrang evident niya sa mga matatanda, sa mga bata. Mm-mm. Yung mga bata na usually like yung sa
previous job ko, meron pala akong previous job na mas bata ako dun sa mga ka-level ko Mm. na dun sa team. So, ako nagpo-produce ako ng output, ko-coordinate ako ng mga meetings, nagpo-produce ako ng minutes, nagbabasa ako ng mga contract, ganyan. Kasi yun yung what is required for me dun sa job. Tapos sila makikita ko, same level, pero more level of experience sa akin. Nakaupo lang, tinatawagan yung mga family nila, naglalaro. Shucks. Parang Ganyan. for me, wala akong pakialam kasi parang, okay, medyo nakaka-offend kasi, okay, parang, gets ba? Tapos, Pinagdaanan na kasi nila daw yung pinagdaanan mo. pero Kaya kahit na kahit kasi, di na. ba? Kasi, so ito yan, it says so much about the culture, the work culture of Correct. the company. Kasi kung maganda yung work culture ng startup company na to, hindi magiging reason yung dahil walang-wala ng tao or kulang na kulang na yung tao. Kasi in the first place, kung yung CEO or yung owner ng startup company, maganda yung work ethic niya, hindi siya papayag na magpasweldo siya ng ganong employee na walang ginagawa, and kung ni-raise na to sa higher ups, katulad nung sinabi niya sa email, kung na-raise Mm-mm. na to and walang ginawa yung boss, it says so much about Correct. the company or the work culture as a whole. So, I Right. think biktima talaga itong si Wattpad girl What that? ng Correct, correct. sistema. So, parang meron pa siyang sinabi na sabi niya parang para saan pa na sobra-sobrang effort natin, eh siya yung sumasahod ng malaki tapos wala namang ginagawa. So, kawawa sila na nahihirapan sa work and feeling ko kung hindi nila sinasali yung work ni ate girl, wala namang talagang issue. Right. Puwedeng Right. nakakainis lang kasi ang laki ng sweldo niya tapos wala naman Mm. siyang ginagawa. Pero dahil meron ng effect yung katamaran ni ate girl, nakakainis talaga yun, as in, Mm-mm. 'di Right. ba? Right. Pero mas naiinis ako sa boss na bakit wala siyang ginagawa, 'di ba? Kung naapektuhan na yung ibang teams, bakit wala siyang ginagawa, 'di ba? Usually naman, especially kapag startup, may review 'yan, may semi-annual review, may Mm. performance review. So, walang ganong review na nagaganap, 'di ba? And kung may mga nag-aalsa na at nagrereklamo na, so, ano yun, pikit mata lang? So, may Yeah, yeah. something ba si ate girl sa boss kaya pinapasweldo siya ng times three? Tapos okay lang na wala siyang ginagawa, 'di ba? Yep. It So, could be a lot of things talaga, no? Yung ano, totoo. kasi it could be, okay, pwedeng yung mali yung boss na for Oo. not looking at this. Pwedeng kasing talagang mali yung si ate girl. Ate Mali girl, talaga siya in head up all natin. No, aspects. I Kasi mean, ba't ang no, tamad I niya? mean, baka kasi nabenta niya ng sarili niya Correct. ng ayos sa mga Yeah. bosses. Tapos parang napukaw niya yung mga boss. Oo. Meron kasing ganyan. Mm. Throughout my experience na, like short experience na 8 years, ang Mm. dami ring tao na ang galing nilang ibenta yung sarili nila. Oo. Tapos, Totoo. hindi mo naman makita ng good output. Ang daming ganyan na tao na Ang sad naman actually nun. ito rin yung mali sa like in what we are teaching the people. Oo. Lagi-lagi tayong negotiating parang there's even an art of negotiating na ni-negotiate mo yung sarili mo, binebenta mo yung sarili mo. Lagi ito Oo. sinasabi ng mga influencers or ng mga tao around you na Mm. dapat ang greatest asset mo is how you Ikaw. could sell yourself to the people. Yeah. Although that is true for half of the story, the half of the story should be you should be able to make that real. Kasi Mm. output yung binabayaran sa ng mga kumpanya. Oo. Dapat hindi ka lang binabayaran dahil magaling mo ibenta yung sarili mo. Hindi ka lang dapat binabayaran dahil ng level of experience mo. Dapat Oo. binabayaran ka rin kasi ng ginagawa mo. 'Di ba? Wait lang. I have a question. Merong binanggit dito si Ate Girl na okay lang naman sa mga first week or second weeks na Mm. hindi niya alam, nagkakamali pa rin siya. Pero like Mm. 1 year na, hindi pa rin niya alam. For you, gaano katagal dapat mag-adjust ang isang new hire? Ako kasi, sa company ko ngayon, so today, exactly 2.5 years na ako today sa company. And Mm. hanggang ngayon, nangangapa pa rin ako, imagine. Mm. I can say na, kasi sa sobrang dami ko ding roles na kino-cover, ang dami, hindi ko pa rin talaga fully like grasp yung
product namin, pero wala na akong pake. Doon ko na lang ginagalingan sa mga areas na magaling ako. Kasi tanggap ko Mm, na may mga areas talaga sa work na hindi ko talaga magets kasi tech company kami. Hindi ko lang mm, alam kung mm. anong klaseng company tong kasi sinabi lang niya startup eh. IT siya, Oh, sabi niya IT siya, startup. oo. 'Pag IT ka kasi alam mo, based sa ano ha, based sa experience ko, yung mga developers namin, yung mga IT namin, very quick ano kasi sila, quick thinking sila. Very Right. logical, very fast learners. Gusto nila Mm, ma-pick up mo agad yung mga bagay, 'di ba? Yan yung tapos ako kasi bilang hindi naman ako tech person, di naman ako IT or developer, pagkausap ko sila, feeling ko ang bobo ko na parang paulit-ulit. Parang nagets ko na ulit kahit isulat ko siya, kailangan ko pa itanong ulit. So, ganun akong mm. person, kailangan ko magtanong na magtanong para magets ko kahit paulit-ulit kong itanong, Pero that itatanong ko is 'yun. pero that is not your specialty eh. IT Oo. technical stuff Pero is not your kasi specialty. yes, pero kasi customer service ako. So, kailangan Mm, kong mag-gets, kailangan kong mai-relay sa customer yung mga bagay na dapat nilang malaman. From the tech person, ako yung parang middle person na magbibigay sa client. So, hindi ko alam mm. kasi yung sitwasyon ni Ate Girl, nitong si Ate Girl na nirereklamo niya kung ano ba talaga yung role ni Ate Girl. 'Di ba? Pero, Kasi, sige, let's assume na yeah, yung role ni kulang, Ate Girl kulang yung ay info lang same sa nung ano. Wattpad. So IT rin, ganon. Same sila kasi Pwede. from what I can understand kasi um si Ate Girl na nirereklamo ni Wattpad or Mm. nireranta ni Wattpad should understand yung mga Oo. processes and procedures na pinepare na ni Wattpad. Mm. Gets ba? So parang I would assume from this email or from this grant, parehas sila ng role. And Pwede. siguro mas senior tong tao Mas na to. senior kasi Parang it is expected. 10 years of experience. Ay, feeling ko ang nagpainit Oo. talaga ng ulo dito ni Ate Girl, yung times 3 yung Mm. sahod, na hindi pa tayo sure ha kung totoong times 3. Kasi pwede ring mababa yung sahod ni Ate Girl eh, kasi kaya siya tamad-tamad. Wala na siyang pakialam. Tapos, Pero madam, yung chika, times 3 yung sahod niya. Pero what if talagang ang baba ng sahod niya kaya tamad siya? Meron ba talagang, oh my God, kung ako, binenta ko yung sarili ko ng kung binenta ko yung sarili ko ng todo sa interview, kailangan kong mm, panindigan yun kapag may win right. na ako. Kasi paano ako aangat? Paano ako mapopromote? Paano ako mabibigyan ng opportunities to grow kung Mm, petiks-petiks ako niyan, 'di ba? right, right. And kung na-escalate na 'to sa boss and kung nasa matinong pag-iisip yung boss, hahayaan mo ba na may pinapasweldo ka ng times 3 dun sa mga magagaling? Hindi ba kung Mm, liability na talaga siya, dapat tanggalin na siya, and kung wala naman ginagawa, parang wala naman siyang ginagawa, so wag mo na siyang pasweldohin ng gano'n kalaki. Ang mm, ang ano lang, ang confusing nung nangyayari na parang inaalaw nung boss na may gano'n siyang team member na mm, pinapasweldo niya ng times 3 pero hindi niya tatanggalin kahit walang ginagawa. That's questionable for mm. me. Right, 'Di right, ba? Kasi right. lalo na 'pag startup, alam mo ba 'pag startup company, sinasabi ko sa'yo, Fonzie, like our company, bawat expenses, bawat subscription namin, like Zoom or Mm, Slack or Canva or Trello or CRM, lahat 'yan, bawat isa titingnan namin kung ano yung saan kami makakatipid. Kasi maliit pa mm, kayong company, maliit silang mm, startup company sila, pero inaalaw nung boss niya na may ganong tamad na pinapasweldo niya ng times 3 dun sa sweldo ng mga efficient na tao. May mali sa boss niya. Nainis ako sa boss niya. And syempre, nainis ako kay mm. ate girl kasi kapal na mukha niya. Ba't siya Kapal ng ganun? mukha talaga. Ang Hello? kapal ng mukha. Pero, Seryoso. ano eh, may mga kilala din ako mga tamad eh. Kasi hindi naman talaga yun mawawala eh sa ano. Hindi mo rin naman pwedeng, hindi mo rin naman pwedeng. May malasakit kasi sa company, si Wattpad girl, itong letter sender natin. Kasi Good for ano, you, yeah. part siya ng team na Part siya nag-start ng team. talaga. Exactly. So, dahil part siya ng team na nag-start, may malasakit talaga siya. And ayaw niya sigurong
mapasama yung company, 'di ba? Pero ang sad na part siya ng team na nag-start, pero her voice or his voice isn't being acknowledged kung na-raise na to sa higher ups, pero hindi ina-acknowledge or walang pake yung higher ups. So it says Right, something about the work culture of the company kung right. hinahayaan nila na ganyan yung mag-suffer yung mga other team members. That's it for me. Ako grabe, parang meron din tayong na-touch na very important topic na nai-experience ng even big companies, Hmm. them not compensating the loyal team Yes. members. Kasi 'di ba Correct. usually pag loyal, ang usual way of thinking is pag loyal ka, dapat you get more benefits kasi madami ka nang napundar sa company mo. Pero, ang ginagawa nila ng mga company is doon nila tinitipid yung Yeah. mga loyal company, usually percentage lang yung increase, like percentage Yeah. of their current salary na magkano lang ba yun? Ngari, for example, ang 20,000 yung sahod mo dun sa beginning ng startup. For example, startup. Tapos 1% lang ng 1% yung increase mo. That's just 2,000. Tama ba? Mm. No, 10% pala yun. That's just 200. 200 Mm. of 20,000. So you are the next year, meron ka lang 20,200. Hindi naman bumababa yung cost of living dito sa Pilipinas. Lalo na ngayon, may inflation, ang daming problema, ang daming stress sa work. So parang, gets ba? Tapos mag-hire sila from outside na wala pa namang contribution na ganun kalaki sa company. Tapos biglang Yeah. 3 times din yung sahod. So parang, dun pa lang may issue na. May issue Tama ka. na. May work, And doon talaga sa work yeah. culture yung May work issue. So culture, may parang, issue yung boss, 'di ba? Yung hindi company lang yung boss, mismo. yung company Yung mismo. company Kasi yung kung mismo. HR policy, actually hindi lang siya problema ng startup company na to. Like I know a big company na ganito, na madami nag-resign, Mm. madami nag-retire ng mga old companies just because they are not appreciating those who are before. Ang binebenta kasi, feeling ko, ang one factor kaya madlaki yung sahod na binibigay nila from outside is because of the value that they give, the supposed value that they give to the company kasi meron na silang Mm. external knowledge that they will add. Pero dapat kino-compensate na nila based dun sa contribution nila in total nung mga tao. Like, bigyan nyo Yeah. ng mas malaking sahod yung mga tao. I-review nyo if yung mga sahod ng current employees nyo at yung mga loyal employees nyo is still market value. Yeah. Dapat alam mo yung practice na dapat tinataas according to market value, may market review, may market value assessment, ganyan. So dapat ganun yung ginagawa ng mga company at dapat transparent sila dun sa mga, lalo na sa mga loyal companies, how they are, paano nila pina-price yung salary ng mga employees nila, mga ganun. Kasi So nga, parang yeah. red flag. Negosyo kasi siya. So, negosyo siya. So, and it's so sad to hear, pero yung mga employees kasi disposable tayo. So, kung Correct. ayaw mo na, alis ka na. So, 'di ba? Grabe. Kahit hindi parang feeling ko yung loyalty, I don't know. Ewan ko, wala pa akong napasukang trabaho na nire-reward yung loyalty. Kasi Yun nga eh, yun yung nga eh. mga bosses naman, aware din naman sila na feeling ko the moment they hire you, at the back of their minds, meron din silang parang thinking na, ay, pwede tong umalis. Parang wala din naman silang hold sa'yo. Kontrata, ganun. 2 years, Mm-mm. ganyan, papapirmahin ka nila. But yes, you're disposable. Pero ang sad lang dito kay ate girl, ayun nga, may care kasi siya. Halatang may care siya sa company. Pero yung Oo. company, parang wala namang care sa kanya. So, it's your sign to resign. Alisan mo na This yan. one, Sige it's your na. sign to resign. Sige na, pumili ka na ng baka time na 'to para mag-explore ka ng ibang ano. Dalhin mo yung learnings mo and yung value mo sa isang kumpanya na deserve ka Iba-value ka. and Right, iba-value right. ka. Kasi from your letter itself, parang I felt na hindi ka vina-value eh. Diyan. And Kasi nga, 'di ba?
Hindi ka Yeah, naman yeah. magsusulat ng ganito eh kung binavalue ka nila ng Correct, tama and correct. kung And masaya mataas ka. na yung value na mabibigay niya sa ibang team kasi nagsimula siya Correct! from a startup company. Ang Correct! laking experience from a Umalis ka startup na dyan, company. girl. Umalis ka dyan sa Right. kumpanyang yan. Walang mabuting maidudulot yan. Huwag ka nang magpaka-stress kay ate girl na sumusweldo sa'yo ng times 3. I hope Oh, sa sunod mong work times 10 yung makuha mong sweldo. Kaya chill ka correct, na correct. lang, Hayaan okay? mo na yung startup company yung mas stress dun sa hinire Yes, nila. That correct. is Sila na their lang yung mas obligation. stress. And yung mga wag mo kalimutan lahat i-save yung mga documents na ginawa mo. Uy, Dahil grabe. Uy, grabe. Shh! Ano charot. ba yan? Open secret yan. Huwag mo masyadong pinupublicize. Lagay mo na agad sa G Drive. Oh, save mo sa G Drive. Save mo Oo. sa mga ano. Pero, grabe. Open secret naman ka maingay. Grabe. Pero tama, oo. Look for look for a place na deserve mo talaga kay Yeah. Wattpad Hindi mo Anonymous. deserve yan. Diba? Hindi mo deserve yan na experience mo ngayon. So, go. Right, And, right, yeah. right, Dadating ang tamang company para sa'yo. Good luck on your right. search. Update mo na yung LinkedIn mo, girl. Open to work. Right, right. Nako, nako, yung mga resume mo, CV. May bagong Yeah, template yeah. ng CV ngayon, yung Correct. minimalist. So, gamitin mo Correct. yun. Yeah, update mo na yung CV mo. So, wag ka na magpaka-stress dyan sa team member mo na walang kwenta Mm, tamad. Hopefully, napakinggan mo tong episode na to, ah. Baka naman, correct. kami ng chika dito, tapos hindi ka naman pala makikinig. So, hopefully, nag-enjoy kayo sa episode na to. And, kung Right. meron kayong stories na katulad ni Wattpad Girl, send nyo lang sa Facebook namin or Instagram. Comment nyo sa YouTube namin and we'll Or try to read Gmail din sa or kwento mo sa Gmail podcast at at gmail.com. Or gmail.com. sa mga Yeah, personal messages namin kung gusto niyo kaming i-reach out. correct. Yeah. So, we hope you enjoyed this episode. Bye, mga kagong! Bye! Go for what you deserve.